Yo, what is up? Codeblooded NZ here, and welcome sa ating first ever tutorial video. So in this tutorial, you will learn what is HTML, how to start writing your first HTML file, and the basic structure of HTML. So this lesson is to give you a solid foundation para maintindihan mo agad kung paano gumagana yung mga web pages at paano sila ginagawa. So first, what is HTML? So HTML stands for Hypertext Markup Language. So ito yung markup language na unang ginagawa sa mga web pages. So lahat ng nakikita nyong data like mga text, paragraphs, image, videos sa mga web pages na vinivisit ninyo, lahat yon HTML. You see, HTML represents the content and the structure of a web. Sa paggawa kasi ng website, merong 3 common technologies na ginagamit ng mga developers. We have HTML, CSS, and JavaScript. Gaya nga nasabi ko kanina, HTML is for the content and the structure of a web page. Kumbaga, sila yung nilalaman ng website. CSS naman is for styling, colors, and mga visuals, like yung mga font. Si JavaScript naman is for adding interactivity. Ito naman yung for responsiveness ng isang website. These 3 works together with one goal, to build functional, visually appealing, and interactive website. So sa ngayon, focus lang muna tayo sa foundation and structure ng website. So now, let's jump into the basics of HTML. When writing HTML code, you need a web browser for the display para makita natin yung ginagawa natin, and text editor for writing code. So sa text editor, gagamit na lang tayo ng Visual Studio Code. And for the browser naman, let's use Chrome na lang. So let's start. So since Visual Studio Code ngayon gagamitin natin text editor, so download muna natin siya. So na-download ko na kasi siya, pero turo ko na rin sa inyo kung paano siya i-download. Punta lang kayo sa browser ninyo, and then punta kayo sa link nito, code.visualstudio.com/download. And then choose nyo lang kung ano yung operating system na gamit ninyo, kung Windows ba, Linux, or Mac. Click nyo lang yung download button, then set up nyo na siya, and punta na kayo sa Visual Studio. Pagka-open nyo ng Visual Studio, ganito ang itsura niya. So sa upper left corner natin, nandito yung mga tabs natin. Explorer tab, Search tab, Source Control, Run and Debug, Extensions tab, and then the Agent Sessions. Since website nga yung ating gagawin, kailangan natin ng live server. So, under the Extensions tab, search na lang dito yung live server. And this one. So, na-install ko na rin kasi siya. Click nyo lang yung install button dito, and then meron na kayong live server. So, ang purpose nito is para makita natin yung ginagawa natin, just like this one. So, ito yung ating live server. So now, let's begin on how to start writing your first HTML file, no? So, punta lang kayo sa Explorer tab. Open lang tayo ng folder dito. So, since wala pa tayong folder na ginagawa, gumawa muna tayo ng folder. Piliin lang natin yung desktop. So, desktop na lang tayo para mabilis natin siya makita. And then, new folder, let's say, website. Website folder. Create, and then open. And yun na. Naka-open na yung website natin. Na ito na siya. So, X lang natin yung welcome. So, gawa na tayo na HTML file natin. Paano maggawa? Click nyo lang tong new file and then name ng ating HTML file. That's index.html. Yan na. Meron na tayong HTML file. Sa pag-name ng HTML file natin, pwede naman kahit let's say home.html. Pero yung index kasi, na siya, parang general na siya ng home. Pwede rin contacts. Pero stick muna tayo sa index. So, delete lang natin tong isang file. Move to trash. HTML documents starts with this doctype declaration, no? So, left angle bracket, exclamation point. So, enter na lang natin yung doctype. HTML. So, ang purpose naman ito is sinasabihan niya yung browser natin na gumamit ng modern HTML standards para mag-work yung website na ginagawa natin consistently and correctly, So, bago ko pala malimutan, pwede nating palitan pala yung ating web browser, no? Punta lang kayo sa settings and then hanapin yung extensions. Under the extensions, hanapin niyo yung live server configuration. Here, hanapin niyo yung custom browser. So, ako nasa Chrome na siya. Pero by default, nakanal siya kung ano yung default browser na ginagamit ninyo is yun yung gagamitin ni Visual Studio. So, lipat lang natin siya sa Chrome and then okay na. X lang natin yung settings. From there, magla-layout na tayo ng ating page using these tags. No? So, sa HTML, marami siyang ginagamit na tags. Yung tags is ginagamit niya na keyword para malaman ni browser kung paano niya di-display yung isang content. At sa halimbawa,
title tags or heading tags or kung image ba siya, videos or paragraphs, mga ganun. So tags are usually enclosed with the angle brackets. No, tulad dito, doc type na tags na to. Merong left angle bracket and then right angle bracket. Pero hindi naman lahat. Meron kasing opening bracket lang, meron ding self-closing bracket lang. Under ng doc type declaration natin, gumawa na tayo ng ating HTML tags. Again, left angle bracket, HTML, and then right angle bracket, nag-automatic na siya mag-closing tags. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung opening tags is this one, angle bracket lang siya ng left and right, and then sa gitna HTML, and then yung closing tags naman is yung may slash. So sa loob nitong HTML tags na to, dito na tayo gagawa ng ating HTML code. And then next, we have the head tags, and then the body tag. So sa head tag, dito natin nilalagay yung information ng ating website gaya ng mga title. And then sa body tags naman, dito natin nilalagay yung information, dito natin nilalagay yung content ng ating page natin. So content. And then there. That's the basic structure of HTML. Meron tayong doc type, HTML, head tags, title, and then the body and content ng ating website. Now, let's continue naman tayo sa title. Ang title ng page natin is Code NZ na lang. So, let's run this, no? So, delete mo natin to content. So, let's run this. So, paano mag-run? Punta lang kayo dun sa file natin, right-click, and then open with live server. So, naito na siya, Code NZ. So, dito natin makikita yung title ng ating page or ng ating website. So, pagkasyahin lang natin para makita natin siya in real time. So, let's try to change it. No? Palitan natin. Let's say, my website. Save lang natin siya. And, yan na. Nabago na siya. So, pero balik muna tayo sa Code NZ. Balik muna natin. Mas trip ko yan eh. And then, under the body tag naman, we can type anything. No? Let's say, coding is fun. Save. Yun na, nagkaroon na siya ng text. Let's say, gawin natin siyang heading. So, sa HTML, meron tayo hanggang 6 na heading. So, paano siya gawin? Ganun lang din, opening tag. Nalagay natin to sa gitna. Save natin. Lumaki na yung font niya. So, sabi ko nga kanina, si HTML is gumagamit hanggang 6 na heading. So, itong H1, baguhin lang natin siya hanggang heading 6, 2, 3, 4, 5, 6, again, 2, 3, 4. Save lang natin siya. So, kita nyo, mula sa malaki hanggang paliit, si heading 1 is yung pinakamalaki. Ito madalas yung heading na nakikita natin sa mga website na binivisit natin. And then, next naman, we can write paragraphs na by using p tags. So, ganun pa rin, opening and close. And then, lorem ipsum na lang. Enter, and then save it. And there, meron na tayong paragraphs. So, P stands for paragraphs. So, pwede ka magdagdag ng isa pa. Ano? Let's say, dagdag pa tayo. Let's say, ganito na lang. Let's learn programming. Save. There. So, nakita nyo, kahit wala ko nilagay na space between these two, pero automatic, nagkaroon siya ng space dito. So, last in this tutorial naman is yung comment. How to comment naman. Paano mag-comment sa HTML? So, ganito lang siya. Ganun pa rin. Left angle bracket. Exclamation point, 4 na dash, and then right angle bracket. So, sa gitna ng 4 na dash, dito tayo maglalagay ng comment. So, comment here. So, let's save this. As you can see, hindi naapektuhan yung website na ginagawa natin. Since comment lang naman to, ang purpose nito is parang reminder lang sa mga developer. So, halimbawa, may ginagawa kang website, may gusto kang baguhin, pero ayaw mo i-delete yung data na yun. Let's say this. Sabihin na natin sa paragraphs na to, may mga names dyan. Tapos, ayaw mo naman i-delete yung paragraphs. Gusto mo lang siya baguhin. Pwede ka mag-notes dito. Change the names inside this text. There, okay? So, parang notes mo lang yan na kailangan baguhin yung mga pangalan sa loob ng text na to. And there, this is the basic structure of HTML, no? So, yun lang muna for today, guys. At kung nakatulong tong video na to sa inyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and comment. And I will try my best to reply. Okay, code complete. NZ out.